Pinasinungalingan ni Kapatagan Mayor Raida Maglangit ang aligasyon ng United Bangsamoro Justice Party na hinarang niya ang mga kandidato ng UBJP sa paghahain ng mga ito ng COC. Ayon sa alkalde, nagkaroon ng komosyon kasunod ng insidente ng panununtok sa kasagsagan ng paghahain ng COC. Hinamon din ng alkalde ang UBJP na tingnan ang record ng Kapatagan Municipal Police bago mag-issue ng statement. Narito ang pahayag ng alkalde. Actually, during filing ng COC sa Kapatagan, so ang nakalagay doon sa interview kay yung spokesman ng EBGP, si Mohajirin Ali, ay sinabi niya na ako daw mismo nang harang sa pag-file ng UBGP candidate sa aming lugar. So, hindi po totoo yun. Kasi wala po ako doon that time sa lugar na yun sa opisina ng Comelec or doon sa ground mismo. Wala po ako doon. Nasa opisina po ako nasa kwarto ko sa opisina namin sa munisipyo. So, may bisita ako that time at marami kami inahabol that time na mga documents kasi nga maraming requirements sa SGLG. So, hinahabol namin yun. So, yun. Mali po yung sinabi ng ating spokesman ng UBGP. Hindi po ako mismo hindi po ako nangharang. At saka, wala pong nangharang sa kanila. Hindi po tama na sabing harangin. Kasi ang ginawa po namin is by schedule. Ang UBGP candidate, binigyan sila ng time ng alas 8 hanggang alas 12. So, hindi po sila nakarating bagkus dumating sila alas 2 na ng hapon. So, nung alas 2 ng hapon, siyempre, binigyan sila ng time, hindi sila dumating. May mga taong nakapila po. Tapos, nung dumating sila at may mga kasamang military, medyo konting mga 5 minutes after dumating ng kandidato, biglang sinuntok nung anak mismo nung kandidato nila, yung pamangkin ko na anak ni Sultan sa Kapatagan, Haji Amir Bansil. Sinuntok po niya yung anak ng kuya ko. So, natumba kaagad, nabukulan kasi hindi ko alam ano nakalagay sa kamay niya. Nabukulan siya hanggang nagkasuntukan na talaga kasi nung makita ng mga kapatid at mga pinsan, yung pinsan nila ay natumba, doon na nagkasuntukan. So, nagkaroon ng komosyon. So, yun po, naayos naman yun. Although may mga nasaktan, pero it was reported po or nagkaroon ng blatter or police blatter po na that time anong mga nangyari. At nakakulong po yung nanuntok ng ilang araw dahil at saka yung mga kasamahan nila na nasakit kasama doon sa nakipagsuntukan sa mga tao namin. So sila po lang muna, hindi po ang grupo ng namin po ang nanguna. Pagdating ng kandidato, hindi ko alam bakit anong naisip nila na suntukin yung pamangkin ko. So naghanap ng gulo. Kaya po lahat po ito ay documented sa aming police station. Pwede niyo po itong kunin at imbestigahan kung mayroon mang nag-i-interest sa UBGP or yung mga taga-UBGP. Pag hindi po sila makontento, puntahan po nila ang police station, naka-record po yung lahat ng nangyari that day. Wala po, hindi po totoo yun. Hindi po kami mangharang. Kasi hindi dapat kasi alam natin yung karapatan ng bawat tao.
na yung karapatan nila bumoto at iboto. So alam po natin yun, irerespeto natin yun. So hindi po namin yun gagawin na aharangin man ng kasi we do believe na kung talagang ikaw ay talagang isang maayos na leader, may nagawa kang leader, maniniwala ka pa rin na iboboto ka parati ng tao. Hindi ka kailangan mangharas pa ng kalaban mo. Sa kanila po, sa mga hindi po natin silang tinuturing na kalaban. Hindi lang tayo naniniwala sa mga nangyayari ngayon. Actually, last election ko, UBGP party ang dinala ko. So ngayon, hindi po ako sumali sa kanila, sumama sa kanila. Panawagan ko po sa kanila, bago po kayo kumuha ng message or anumang sasabihin against me, make it sure na alam niyo yung totoong kwento. Kasi mahirap po sa side natin na sinisira niyo yung aming munisipyo, yung imahe ng aming munisipyo na inalagaan po natin yan for more than decade na. Inalagaan natin na maging maayos, walang gulo at namumuhay ng payapa ang mga tao. Huwag niyo po kaming lagyan ng issue na wala pong katotohanan. Sabi nga dyan sa Quran, bago mo akusahan yung kalaban mo or isang kasama Muslim ay sabi nga sa dialect natin, pangamad ka muna. Alamin mo muna ang katotohanan sa kabila ng mga inaakusahan mo. So yun lang po ang hiling ko, na sana tigilan na nila ako sa pang-aakusan ng ganyan. Kasi hindi po tama. Kung gusto niyo po makakuha ng tamang mga anong nangyari, kumuha po kayo ng police report at yung blatter sa police para makuha po ninyo yung tama. At pwede niyo rin puntahan ng aming COMELEC para alamin kung anong totoo. Inihiling ko po na wag na po akong idawit sa mga interview niyo kasi wala pong katotohanan yan. At kung mayroon man, hindi pa rin kayo makontento, may korte naman po tayo na pwede ko silang harapin. Yun lang po ang aking kahilingan na wag na nila po akong idawit sa mga interview nila kasi wala pong katotohanan. Nagsasabi po ako ng totoo.